Good day mga kapigman. Good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Okay, hello. Good evening po sa inyo mga ka-airsoft. Rolling po tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ngayon, kwentuhan session, tanungan portion, episode 110. Okay. Okay, ngayon mga airsoft, discuss natin, pag-uusapan natin yung mga daily na katanungan, frequently asked question na na-encounter natin sa pang-araw-araw, no? Regarding dito sa hobby natin. Mga katanungan na bumabalot sa ating mga ka-airsoft, katanungan na kailangan ng diretso, malinaw, at maliwanag na kasagutan. Okay, ngayon mga airsoft, iniimbitahan ko kayo, pwede kayo mag-participate, pwede kayo magtanong, basta patungkol dito sa hobby natin, pwede lahat yan. Okay mga airsoft, ngayon po, simulan na natin. Question number 1. Okay, Big Man, anong pinagkaiba ng airsoft into an airgun? Okay, airsoft, mostly ang airsoft gumagamit ng ceramic BBs. Okay? Ang airgun gumagamit ng lead, tingga, 'di ba? Kung tawagin, gumagamit ng steel BBs, gumagamit ng mas fatal na bala. Okay? While ang airsoft, actually kasi ang airsoft is a sports. No, I'm not saying na hindi sports ang airgun, no. Kaya lang sa airsoft kasi mas kino-consider natin yung sports na healthy. Okay, healthy. Pwede tayong makipag-compete, pwede tayong makipag-war games, pwede tayong lumaban, no? Nang hindi tayo nakakasakit sa ating kapwa. Yun ang number one difference ng airsoft into airgun. Okay? Ang airsoft, masasabi natin na friendly, healthy. Okay? Just imagine, no, nakikipag-war games ka, ang gagamitin mo airgun. Hindi masaya. Hindi masaya kasi masyadong masakit, masyadong deadly yung airgun. Tama ba, Shane? Ayan. Masyadong deadly yung airgun. Bagay na ayaw naman natin, 'di ba? Ayaw natin makasakit, ayaw nating magkaroon ng ng mga kaaway. Siyempre, mapapaaway ka pag binaril mo yung isang tao tapos nabutas yung katawan niya, nabutas yung balat niya. Away 'yun, hindi magandang resulta nun, 'di ba? Kaya yan ang isa sa, for me, masasabi ko na difference ng airsoft versus airgun. Actually, ang pinakamalakas na airsoft, ang pinaka-safe na malakas na airsoft is ranging only up to, yung sakto lang 550 FPS. Although pwede pa naman pataasin 600, 650, kaya lang talagang hindi na healthy yon, hindi na friendly. Pag ganun nakalakas, mahihirapan na. Okay? I just hope nasagot ko ng maliwanag, kumpleto, detalyado yung tanong ng ating boss. Okay, question sa online. Pwede mo ba ituro kung paano mag-dismantle ng pistol? Okay. Pwede naman natin ituro, but we don't kumbaga, we don't encourage, no? Merong iba't ibang way ng pag-dismantle ng pistol, especially Glock 1911, 2011, Beretta, Sig Sauer. Pero turo natin, sige, papakita ko live online para lang sa for the sake, sabi nga no, nung request ng ating ka-airsoft, no? For example, the most popular unit of all time, the 1911 and the Glock, no? So, ang 1911,
number one, kung gusto mong i-dismantle ang 1911, look for this, the slide stopper. This will serve, this serve as the lock ng mismong nung chamber. Okay, ito ha. Okay, iharap mo siya sa'yo. Okay, bali ito kasi yung harap eh. Ito yung left side, yan yung pinakaharap. Ito yung right side, ito yung will serve as the back. Okay, kasamo. Okay, wag mong bibitawan. Then ito, yung button dito i-press mo. Then as you press, aangat yan. Aangat yung nandito sa harap, the slide stopper. Okay, pag umangat na yung slide stopper, pero yung iba meron pang kinakalikot dito eh. Sa totoo lang dito. Yan. Para mas umaangat eh. Pag umangat na yung slide stopper, mga ka-airsoft, hahatakin mo lang to. Pero pengi nga ako ng flat screw. Wala kasi akong kuko, pagpasensyahan nyo na. Hahatakin nyo lang to. Ito, sisikwatin nyo lang. Okay. Medyo may kahirapan. Mahirap pag wala kang kuko, pero pag meron, mas madali. Ang hirap. Mahirap talaga pag wala kang kuko, no? Pero ayan. Iaangat mo lang yan din ito. Yun. Ayan na. Ayan na. Okay. Ito yung mismong parang susi. Okay. Tapos, forward. Ayan na. The dismantle na. No? Hindi ko pwede ipakita lahat na i-dismantle ko lahat kasi wala namang specific unit na nilagay yung ating ka-airsoft na nagtanong kung paano i-dismantle yung unit, no? Pero ayun. Pero ako hindi ko kayo ina-encourage na i-dismantle nyo yung unit kasi baka mas mapahamak kayo, baka imbis na naglalaro kayo mas lumala. Sa Glock naman, mga ka-airsoft, look at the left and side toggle na ibinababa. Ayan, no? Ibinababa yan, left and right yan. Then, ito, sabay mong ibababa, okay, then, ayan, pakita ko, sabay ibababa, then push backward, then forward. Yun. Ganun lang, as easy as that. Ganun lang daling i-dismantle, then balik mo lang. Actually, mas maganda patalbogin mo. That's it. Yun. Napakaganda. Ganun ang pagdi-dismantle. I just hope nasagot ko ng tama and detalyado yung question ng ating ka-airsoft. Okay, good PM. Sabi ni Sir Leo Vir, relativo. Hello, good PM, sir. No? Okay, question number 2. Next question. Okay, Big Man, anong pinagkaiba ng Glock 18 into a Glock 17? Discuss yan ni Shane. Bali, si Glock 18, siya yung meron siyang full auto, may rapid fire siya. So, yung Glock 17 naman, single fire lang siya. Ayan, pakita mo. Bali, ito yung Glock 18. So, makikita nyo, same lang sila ng itsura. Ang pinagkaiba lang nila, si Glock 18 is meron siyang, ano dito, switch. Lever na may option ka kung pwedeng full auto, single fire or full auto. Then si Glock 17 is wala, single fire lang siya. Yun ang pinagkaiba nila. Ibig sabihin ni Shane, yung Glock 17 is purely single fire while the Glock 18 is dual firing mode. Paano ina-access yung rapid fire? Bali, yung rapid fire is kapag nasa baba yung lever. Then, pag single fire sa taas naman. Okay, ayun, no? Ayun. Kita nyo naman, i-access mo lang yan. Pero, mga ka-airsoft, disclaimer, learn how to manage your firing mode. Okay? What I'm trying to say is, hindi naman komo laging may single fire yung unit mo, is lagi ka na lang magsisingle. Sorry. Let me rephrase it. Hindi ko dual firing mode yung unit mo, may rapid fire, lagi ka magra-rapid fire. Okay? Yung rapid fire, torture sa baril yun. So, hindi ko ina-encourage kayo na kung may rapid fire, mayat maya nagra-rapid fire kayo. Tatandaan nyo to, torture sa baril yun. Pag lagi kayo naka-rapid fire, delikado yung unit ninyo. Okay? I just hope nasagot ko ng tama, kompleto.
at maayos yung katanungan ng ating Airsoft. Okay, question number 3. Question number 3 para sa ating mula sa ating Airsoft from Taguig City. Okay, question number 3. Big man, importante ba talaga ang silicone oil? Lucas, importante raw ba talaga ang silicone oil? Opo. Okay. Saan ba nilalagay yung silicone oil, Lucas? Sa una, magazine, sa inlet valve, at Output valve. sa unit naman, sa slide top, stopper, tapos sa nozzle. O, yun. Kita nyo, di ba? Ganun ka-importante. Bakit kailangan gumamit ng silicone oil, Shane? Para yung mga part na nagkikiskisan is ma-lessen yung pagkaupod. Ibig sabihin ni Shane, yung wear and tear. No? Kasi mga ka-airsoft, the more na nagkikiskisan yung unit natin, the more na walang protection, the more na napupudpud. Okay? Pag dumating na sa puntong masyado ng malalim yung mga pudpud, yung performance ng unit natin, himbis na maganda, nababawasan. Yung performance niya, himbis na maayos, pumapangit. Okay? Yun ang epekto ng silicone oil. Actually, ever since mula nang magbukas ang Big Man way back year 2020, talagang ine-embrace natin yung paggamit ng silicone oil. Kasi yung silicone oil lang ang tanging bagay na pwede mong ibigay sa unit mo, sa airsoft mo, rifle or pistol, para tumagal yung buhay niya. Okay? Without the presence of silicone oil, mabilis masisira yung unit na ginagamit niya. I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, mga ka-airsoft, bago tayo mag-proceed, no? I'm asking you, kung hindi naman po napakalaking abala para sa inyo, baka pwede naman po i-share nyo yung live video natin. No? Napakalaking tulong yan para sa pagpapanatili ng responsible at saka maayos na community ng airsoft. Okay? Next question. Online. Mabagal. Recommended upgraded battery for my stock rifle. Recommended na upgraded battery for a rifle. Actually, for a stock rifle, wala namang kalikot. You can use the stock battery. Hindi advisable na gumamit ka ng upgraded battery on a stock unit. Why? Because there is what do we call the power immunity. Okay. Halimbawa, stock yung rifle mo. Doon ka lang rin sa stock na battery. Mas okay na yon. Pag nag-upgrade ka ng upgraded na battery, dapat mag-upgrade ka na rin ng spring mo. 'Di ba? Kumbaga, ganito, may power immunity kasi. Pag yung unit mo naging maayos na siya doon sa upgraded battery, hindi na siya magiging maayos, hindi siya magiging magandang performance niya doon sa stock. Okay? Kaya ibig sabihin, the more na nag-upgrade ka ng battery, the only way na mag-upgrade ka ng battery is kung nag-upgrade ka ng internals mo. Okay? Kasi there will come a time na mag-upgrade ka ng internals mo na hindi na niya kikilalanin ng gusto yung current na battery mo. Okay? What I'm trying to say is, let's say, gumamit ka ng 1,200 milliampere na battery sa stock na unit mo. Tapos, in-upgrade sa stock Tapos, yung stock unit mo, after a while, in-upgrade mo para tumaas ang FPS. Yung 1,200 battery mo, o 1,200 milliampere na battery mo,
hindi siya magiging magandang performance niya ron. It's either mag-iinit to or the other way around is mas mabilis siya maglobat. Okay? Kaya kailangan kung nag-upgrade ka ng let's say ng 1,000 ng spring, dapat mag-upgrade ka rin ng battery. Okay? Sana na-gets nyo ha. Ibig sabihin, kung stock ang unit nyo, hayaan yung stock lang rin ng battery nyo. Ngayon, pag nag-upgrade kayo ng unit ninyo, nagpalakas kayo, that's the time na magpapalit ka ng mas malakas na battery than the stock battery. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama ng kapaki-pakinabang at diretso yung katanungan ng ating ka-airsoft. Sabi ni Mr. Leo Beer, share done na po. Maraming salamat sa iyo, bossing. Para dun sa iba, sa mga hindi pa nag-share, share the live video, mga bossing. Okay? Next question ng ating ka-airsoft is... Masisira ba ang rifle ko kung hindi ko siya naitatabi na naka-rest? Okay. Lucas, yung rifle, sa tuwing matatapos gamitin, kailangan anong gagawin? Kailangan natin i-rest. I-rest. Bakit natin siya kailangang i-rest? Kasi yung spring, pag hindi ni-rest, hihina. Oh, hihina yung spring. Ma'am Sally, paabot nga ng spring. Meron ito. Saan? Ayan. Ay, meron pala rin. Sa natin ha, para makita nyo. Bago to. Ayan, bago to. Okay. So, this is the spring. Ayan ha, ganyan kahaba yan. Makikita nyo, ayan ha, ganyan kahaba. Ngayon, habang naglalaro ka, habang nagpapaputok ka, itong spring na to, bumababa yan. Ayan, yan, bumababa. Okay, kaya, ibig sabihin, napipiga. Okay, napipiga. Ngayon, pag ito nakapiga, ibig sabihin, naka-attack mode. Actually, hindi ko mapiga ng gusto. Malakas tong binigay nila sa akin. No? Naka-attack mode. So, pag naka-attack mode, nakapiga yan, at itinabi mo ng nakapiga nang hindi mo ni-rest, manghihina yung spring. Okay, let's go back dun sa tanong. Halimbawa, hindi ito ni-rest, Shane. Anong tingin mo? Masisira ba yung unit? Halimbawa, hindi siya ni-rest, ha? Masisira ba? Hihina. Hihina. Ang tanong ko, masisira ba? Hindi. Hindi. Tama yung sagot ni Shane. Yung unit, hindi masisira kung hindi mo siya i-re-rest. Ang mangyayari sa kanya, hihina. Tama ba yun, Luke? Oh, yan. Ayan. Tama yun. Hihina lang yung unit, pero hindi siya masisira. Okay? Kung bago yung unit. Kung bata-bata pa yung unit. Di ba? Pero kung yung unit is umabot, let's say a 10-year-old or a 15-year-old unit, masisira ba pag hindi mo ni-rest? Shane? Ano? Halimbawa yung unit matanda na. 10-year-old, 15-year-old. Sa tingin mo, pag hindi siya ni-rest, masisira siya? Masisira na siguro. Kasi Masisira na. Masisira na siya, bakit? Kasi syempre yung mga gear niya, yung mga gearbox niya, yung mga internals niya, yung laman loob niya, lumulutong. Nagiging brittle. Diba? Ang alloy, ang gearbox natin is made up of alloy zinc. Hindi steel. Walang gearbox na steel. Made of alloy steel. Okay. Ngayon, yung alloy steel, due to exposure sa moisture, eventually lumulutong. Pag lumutong na, pag yung unit mo matanda na, tapos hindi mo nire-rest yung spring, halimbawa ganito,
Kasabay ng pagtanda ng unit is yung spring. Kung yung spring mo weak na, okay lang, hindi siya masisira, di ba? Pero halimbawa, nagpalit ka ng bagong spring, katulad dito, ang tigas-tigas. Pinalit mo ron. Tapos, after mo maglaro, hindi mo ire-rest. Sisirain itong spring na to, yung mga internals niya. Stopper, trigger assembly, gear, pinion gear, main gear. Possible sirain niya yun kasi sa sobrang lakas nito, tapos, pinipigilan yun ng gear, possible magkaroon ng pagkabungi. Kaya, ako lagi ko sinasuggest, i-re-rest yung unit. Ngayon, let's go back dun sa tanong, masisira ba yung unit kung sakaling hindi mo i-re-rest? Actually, hindi. No? Hindi siya masisira, lalo na kung bago yung unit. Pero kung matanda na yung unit, possible, masira siya. And I just hope nasagot ko ng tama, diretso, at maayos yung katanungan. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Ito, may tanong dito. Idol Shane, sabi, bakit nasisira ang inlet valve? Okay. Sagot mo na? Oh, sige, sagutin mo. Number 1 na nasisira yung inlet valve kapag mali yung ginagawa natin sa paggagas. Kasi yung iba, mga airsoft, lalo na yung mga beginner, pag naggagas sila, basta-basta lang nilang pinupush dun sa inlet valve kahit hindi naman pasok yung yung nguso nung gas. So, ang nangyayari, parang ano tawag doon pa, hindi nagiging, hindi pumapasok. Ganito pa, elaborate ko, no, yung explanation na Shane. For example, this is the green gas. Green gas to. Ganyan yan, ha. Okay. Ngayon, this is the inlet valve, yung nasa ilalim ng magazine natin. Okay. Yung green gas dapat susuklob. Yun ang pinaka-proper. Dapat susuklob doon sa inlet valve. So, pag ang nangyari is tumukod, this is the green gas, tumukod siya doon sa mismong inlet valve mo, at ikaw naman, piniga mo siya, prines mo pababa, itong inlet valve na to, na tinukuran, is bababa. Itutulak niya. So, pag tinulak niya to, wala na. Papasok na siya sa magazine. Possible nang masira yung inlet valve mo. Yun ang isang dahilan kung bakit nasisira yung inlet valve. Again, kailangan pag naggagas ka, itong mismong green gas mo, sumuklob siya doon sa mismong inlet valve. Hindi tumukod. Pag tumukod, itutulak niya pababa, masisira yung inlet valve mo. Okay? Isa pang dahilan kung bakit nasisira ang inlet valve, Lucas, Kapag hindi nagsisilicone oil? Yun. Laging tungkol sa silicone oil lang natatiming sa'yo. Pag hindi ka nagsisilicone oil. Kasi ang isang inlet valve consists of 2 O-rings. Then, may 1 spring. Okay? Ngayon, yung 2 O-rings na yon, kung hindi mo i-sprayan ng silicone oil, anong mangyayari, Lucas? Pag hindi in-sprayan yung O-ring ng silicone oil? Lulutong? Lulutong, tama yon. Lulutong yung ano natin, yung O-ring natin due to exposure sa chemical na gawa ng green gas at saka due to exposure ng air. Okay? I have an example of O-ring. Ayun, akin. Yan. Tamiya player ako yung mga airsoft, no. So, gumagamit kami ng O-ring sa Tamiya, no. So, iba't ibang kulay, may dilaw, may pula, may berde, may itim. Okay, ayan. This is an example of, hindi, wag to. Mahal itong dilaw eh. Ha? Mindul. Nagalaw. Ayan, ha. This is an example of O-ring, mga airsoft. Ayan. Bilog yan. Color red yan, ha. Para makita nyo. Okay? Ngayon,
dahil naka-display lang to, so hindi siya nalalagyan ng oil, no? Kumbaga ina-absorb niya lang yung moisture sa paligid. Tingnan niyo ang mangyayari doon sa mismong o-ring. Ayan na. Ayan na. Dapat rubber to, ayan oh. Okay? Lumutong siya. Kaya siya lumutong kasi wala siyang silicone oil. Tapos, bukod sa wala siyang silicone oil, ina-absorb niya yung mga moisture sa paligid. Ayan ito pa, diba? Na ano siya, anong ibig sabihin nito? Na nag-brittle siya kasi lumutong siya. Okay? Yan yung mga bagay na kinakasira ng inlet valve. Tapos, meron pa, last. Sige, ikaw. Yung kapag nakakarinig sila ng singaw, hinigpitan agad nila, kukuha sila flats. Ayun. Yung sinasabi ni Shane, yun yung sadyang sinisira natin yung inlet valve, no? Kasi, meron tayong mga ka-airsoft na, halimbawa, narinig nila, parang may sumisingaw. Ang gagawin nila agad, tama yung sinabi ni Shane, hihigpitan nila kagad, kukuha sila ng flat screw. Ngayon, pag kumuha ka ng flat screw, this is not the proper tool para ipangsikip or gamitin pang troubleshoot ng inlet valve. Flat screw is not the proper tool. Okay? Akin na yung proper tool, Lucas, para maipakita. Ayan. Ma'am Sally, pwede mong Ay, ikaw na lang, Shane. Ipakita sa camera ng malapitan yung pinagkaiba ng proper tool versus sa improper tool. Sabi ni Christian, hello sir, good evening. May PM po ako. Sir Christian, share mo yung live natin, ha? Share mo yung live natin sa timeline mo para kumalat po tayo sa community. Malaman ng community yung tama at proper ng paglalaro ng airsoft. Okay? Sir Christian, I just hope pagbigyan mo ako, kung di naman napakalaking abala sa iyo, share mo yung ating live video. Okay? Yan. Yung pinapakita ni Shane is the tool, okay? Yung tool na improper at saka proper tool sa pagkalas ng inlet valve. Yan. Okay. Makikita nyo. Mostly ang ginagamit ng mga airsoft is the yung flat screw, which is hindi dapat. Pag ginamitan mo ng flat screw, ang tendency, mawawarak yung inlet valve mo. Okay? Ayan. Yan yung sinasabi kong sadya. Ano ba yung isa pa na hindi naman sinasadya? Yung ikakasira ng inlet valve mo, yung actually hindi lang inlet valve pa, both inlet and output valve. Okay? Ikakasira ng mga valve mo pag nalaglag yung unit mo sa buhanginan or sa lupa or sa something na madumi. Bakit? Yung dumi, yung lupa, yung bato, yung buhangin, papasok dun sa inlet valve mo. Pagkapasok niya sa inlet valve mo, sisiksik siya ron. Pag sumiksik siya ron, ayun na, babara na siya dun. Okay? Sa output valve, ganun din. Pagkapasok niya, yung maliliit na parte ng alikabok, ng buhangin, ng bato, ng lupa, sisiksik dun sa output valve mo. Ngayon, pag press ng output valve mo, papasok na siya. That's the time na magkakaroon ng leak, masisira yung inlet valve mo. Okay? I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag, kumpleto, detalyado yung question ng ating airsoft. Okay. Next question natin, baka meron tanong sa online. Okay. Next question. Ano po bang basehan para masabing maganda ang isang unit? Okay. Ito, lagi ko sinasagot to. Ano raw ba yung basehan para masabing maganda yung isang unit? Okay. Lucas, para masabi mo maganda yung isang unit mo, ano yung requirement mo? Ano yung pinagbabatayan mo?
kung compatible sa'yo yung grip, yung bigat, yung malaki. O, yun. Yun. Masasabi kong, halimbawa, wag tayo sa airsoft. Labas tayo sa airsoft. Halimbawa, itong screwdriver. Wow, ang ganda. Masasabi kong maganda siya kung nakakakalas siya ng tornilyo. Diba? Kung pag binabaklas ko yung tornilyo, hindi dumudulas, maganda siya para sa akin. Diba? Kasi nasa-serve niya yung purpose niya. Diba? Ngayon, kung naglalaro ka, hindi ka nangangawit dun sa unit mo. Eksakto lang yung bigat ng unit mo. Masasabi mo maganda kasi komportable ka. Diba? Shane, ano pang isang basihan para masabing maganda yung isang unit? Hindi niya pinapasakit yung ulo mo. Oh, yun. Tama yun. Diba? Halimbawa, balik tayo rin sa screwdriver na to. Halimbawa, ginagamit ko. Okay? Ginagamit ko. Ngayon, pagdating sa mga mahihigpit na screw, dumudulas siya. Okay? O kaya, ginagamit ko sa mga screw is umiikot tong handle. Ibig sabihin, masakit siya sa ulong gamitin. So, hindi siya maganda. Pero pag ito, nagagamit mo ng mahusay, hindi humiikot yung handle, hindi naaalis yung handle, maganda siyang gamitin. Ganun din sinabi ni Shane, pag hindi pinapasakit yung ulo mo. Halimbawa yung unit mo, dire-diretso ka nakakapaglaro. Mula dun sa umpisa hanggang sa matapos yung game, nagagamit mo siya. Mula Lunes hanggang Biyernes or Sabado, Linggo, nagagamit mo siya na maayos. Maganda siya. Diba? Hindi FPS ang basihan para masabi mong maganda yung isang unit mo. Tama ba ako, Lucas? Anong Tama. Hindi FPS palagi ang basihan, no? Kasi yung iba, akala nila kung mataas ang FPS, maganda na yung unit. Diba? Hindi ganon. Saktong FPS lang para sa different types of unit, maganda na. Okay? Tatandaan nyo to, Shane, to, tanong ako. Mas mataas ang FPS, ano ang epekto dun sa unit? Diba? Hindi mo na gets. Halimbawa, may unit ako, stock. Stock lang. Matagal ko siya magagamit, diba? Kasi stock lang siya. Pero pag in-upgrade ko siya, ano yung consequences ng pag in-upgrade yung unit? Possible maging ano? Yung possible yung mayat maya may lumilitaw na problema. Yun. Totoo yun. No? Kasi naghahanap ng damay yung ibang parts. Totoo yun. Mga ka-airsoft, the more na kinakalikot, the more na pinapalakas natin yung unit natin, the more yung chances ng sakit sa ulo. Okay? Walang iniwan yan. May sasakyan ka or may motor ka. Nag-upgrade ka, nagpa-rebore ka. Nag-upgrade ka ng pipe. Nag-upgrade ka ng panggilid. Oo, bibilis yung motor mo. Pero, dadami yung possible na maging sakit mo ng ulo. Diba? Ganun yan. Pero subukan nyo yung unit all stock lang. Walang sakit sa ulo. Okay? Walang masisirang shock, walang masisirang gearing, walang masisirang transmission, walang masisirang belt, di ba? Pero the more na nagpapalakas ka ng unit, the more na merong sakit ng ulo na lumalabas. Okay? I just hope na sagot ko ng tama, diretso, maayos yung katanungan ng ating bossing. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukas, sniper o pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Okay.
Sabing ganito, Big Man, hello, ask ko sana, ano remedyo sa magazine na sumisingaw? Unit ko po ay T-Rex Haikapa. Okay. Ano raw ang remedyo sa magazine na sumisingaw? Lucas, pag yung magazine mo sumisingaw, ano yung unang bagay na dapat mong gawin? I-ligtas. Yun. Okay? Pag ikaw, yung magazine mo, yung magazine mo, merong singaw, una mong gagawin, ano yung bagay na hindi mo dapat gawin pag meron leak yung magazine mo? Yung pipihitin mo agad yung net ball. Alikot dito, sundot dito, sikwat dito. Yun ang hindi mo dapat gawin. Ang una mong dapat gawin, kumuha ka ng, ano Lucas? Isang basong tubig. Isang basong tubig. Anong susunod mong gagawin pag meron ng isang basong tubig? Ilulubog para mahanap ko kung saan nagmumula yung singaw. Hindi pwedeng ilubog agad. Lalagyan mo muna ng Isang basong tubig, guys. isang basong tubig. Pag meron kang isang basong tubig, nilubog mo agad yung magazine mo, makikita mo ba ang singaw? Lalagyan mo ng gas. Kailangan, kung meron kang, ito yung step by step, meron kang magazine na nagli-leak, alamin mo muna kung saan nagmumula yung leak. Pwedeng sa inlet valve, pwedeng sa output valve, pwedeng sa main o-ring. Yan tatlo yan. Ano yan? Yan. Pwede sa main o-ring. Tatlong bagay ang pwedeng pagsimulan ng problema. Okay? Kuha ka ng isang basong tubig. Lalagyan mo ng gas. Pagkalagay mo ng gas, saka mo siya ilulublob. By then, makikita mo kung saan nanggagaling yung leak, yung singaw. Pwede sa inlet valve, pwede sa main o-ring, pwede sa output valve. Okay? Ayan. Maraming pwedeng panggalingan eh. Tapos, halimbawa, nakita mo na, dun ka palang magsisimulang mag-troubleshoot. Kung saan banda sumisingaw. Yung hindi naman sumisingaw, hayaan mo na. Huwag mong papakialaman. Doon ka lang sa sumisingaw. Okay? Based on our experience, Shane, saan kadalasan sumisingaw? Sa main o-ring. Sa main o-ring. Main o-ring, yun yung nasa ilalim na part. Kadikit halos ng inlet valve. No? Yun yung lugar na kadalasan hindi naaabot ng silicone oil, lalo na pag hindi tama yung pag-oil mo. Okay? Yun yung kadalasan na o-ring na nami-misalign, lalo na kung nalaglag mo yung magazine mo. Okay? Yan. Yun. Kaya nasisira yung inlet valve. And I just hope nasagot. Yun dun yan. Remedyo. Okay. Oo. Si Carl Paulo. Pero yun din kasi next question eh, oh. Big Man, bakit po nasisira ang inlet valve? Nasagot na yan pa. Nauna ito. Nauna to. Nauna to. Oo. Yun. Ito, nga pala, ito, sumisingaw. Okay. Tama. Tama din yung mga sinagot natin. Tama naman, no? Okay, Sir Carl Paulo, I just hope nasagot ko ng tama. Diretso, kapakipakinabang yung question mo, no? Sige, okay. Okay. Yun, I just hope nasagot ko ng tama, no? Boss, kung hindi naman napakalaking abala sa'yo, baka pwede pakishare mo yung live video natin. Okay? Maraming salamat po. Okay, next question. Online. Big Man, pag tayo 1 unit ba matibay at hindi na masisira pa? Walang, just to answer the question, walang bagay, walang unit na hindi masisira. Okay? Anong nangyari? Nangangaling siya. Okay. Kahit Taiwan yan, kahit US yan,
Ganito ka lang kasi, oh. Hindi mo pa Yan. rin. Yan. Kahit Taiwan yan, kahit US yan, pwedeng masira yan. Okay? Kahit yung unit mo, kahit yung, ganito, yung isang bloke ng bakal na super bigat, subukan mong ilaglag yan. Masisira at masisira yan. No? Hindi magkakarak yan, pero magkakabengkong, magkakabangas, di ba? Hindi lang siya basta mabibiyak kasi dahil solid siya. Pero kung in terms of sira, gas-gas, magkakaroon at magkakaroon yan. Walang unit na hindi nasisira. Okay? Ngayon, yung unit mo Taiwan, mas less yung chances ng pagkasira o over the China. Okay? Kung ang unit mo China, talaga naman. Kumbaga, kung ang unit mo is budget meal, learn how to manage your expectation. Don't expect na tatagal ng gusto, talagang panghabang buhay na unit. Yung unit na mumurahin. Okay? Lucas, ano sa tingin mo yung unit na brand na pwede na sa Taiwan brand? Taiwan brand. Oo, sinabi ko nga. Ano sa tingin mo yung pwede na? Ano ba yung mga brand ng unit? Mga WE. O, yun. WE, Taiwan yan. Pwede na yan. Pwede na kung sa pwede na. No? Kaya lang, ano yung mga, sa tingin mo naman, Shane, yung mga unit na talagang milya-milya iiwan niya yung WE? Yung mga high-end talaga. KJ Works. KJ Works. Cybergun. Mga high-end dyan. Ano pa? Lucas? Cybergun. Cybergun. Ano pa, Shane? Mga brand na meron tayo. SRC. Mo yung SRC. G&G. Hindi Jinggong, ha. Iba yung Jinggong. Tokyo. Tokyo Marui. Ayan. Yumarex. ICS. Ayan, no? Mga high-end unit yan na talagang iiwan niya na milya-milya yung mga low budget unit, no? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, learn how to manage your expectations. Hindi kayang tumindig ng budget meal unit over the high-end unit. Kaya naging maganda, kaya naging mahal, kaya naging reliable yung high-end unit. It is because maganda yung mga ginamit na piyesa sa kanya. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maayos, maganda kapakipakinabang yung question ng ating bossing. Ito, sarap sagutin ito. Big man, anong masuggest mong unit para sa isang 76-year-old na katulad ko? Suggest ka ng pistol. Beretta. Beretta. Bakit Beretta? Kasi matatandang unit. Ano? Matatandang unit. Matandang unit. Totoo naman, classic na unit. Kasi yung tanong, sa isang 76-year-old na tulad ko, syempre, sa isip ng isang bata, matanda na yung 76. Matandang unit kasi yung Beretta. Ma-appreciate niya yon. Imaginein mo, para sa isang 76-year-old, bibigyan mo ng modern unit, ma-appreciate kaya niya. Hindi, di ba? Ma-appreciate niya yung Beretta kasi yun halos yung inabutan ng unit. Sa rifle, anong masasuggest mo para sa isang 76-year-old? Yung lang, maikli lang. Oh. Tama. Iba naman ang twist pagdating sa rifle. Sa rifle, para sa isang senior 76 unit, sa tingin mo yung isang 76-year-old na lolo maa-appreciate tong ganito kahabang rifle?
Sa tingin ko, hindi. Bakit? Ang bigat-bigat nito. Ang haba-haba nito, hindi niya na kayang i-maneuver to. A 76-year-old guy, medyo mahina na. Okay? Aminin natin, hindi sa hinahamak natin yung 76-year-old, no? Kaya niya itong buhatin, pero mahihirapan siyang i-maneuver. It is because may katandaan na siya, medyo may kahinaan na siya. Ngayon, kung itong unit mahihirapan siya, kunin natin, ha? Itong ganitong size naman ng unit is, ano? Yan, pwede yan. Madali. Mas madali niyang ima-maneuver to, maigalaw, okay? Kesa dito sa unit na to. Kaya, kung merong babagay sa kanya, sa isang 76-year-old, pagdating sa rifle, is yung something na magaang, something na maigsi, something na madaling i-maneuver. Okay? I just hope nasagot ko ng tama, diretso, maayos yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay. Next question natin. Dito muna sa akin sa mga frequently asked question, no? Okay. Big man, ano pong mas maganda sa rifle? Full metal po ba or hard polymer? Actually, mga ka-airsoft, ikaw, kung papipiliin ka, anong gusto mo? Full metal or hard polymer? Hard polymer. Hard polymer. Ikaw, Shane? Full metal or hard polymer? Kahit ano? Full metal. Oh, full metal. Full metal, hard polymer. Ganito. Ang hard polymer kasi is, kumbaga sa mga sasakyan natin, di ba? Carbon loading. Di ba? Ang full metal naman, talagang solid. Ngayon, kaakibat ng paggamit mo ng full metal na unit, dapat napakamaalaga mo. Kasi bakit? Yung full metal kasi is painted, powder coated, cera coated unit lamang. Okay? Since, ano yun? Ha? Ito na. Okay. Powder coated, cera coated lamang. Ngayon, ibig sabihin, yung kaloob-looban ng unit na yun is hindi ganun. Pag nagkaroon ng gas-gas, yung full metal, talagang gas-gas, talagang scratches. Yung hard polymer naman, hindi siya nagagasgas. Di ba? Hindi siya magagasgas kasi hanggang kaila-ilaliman nung materyales na ginamit sa kanya is ganong kulay. Halimbawa, itim yung hard polymer mo. Hanggang ilaliman nun is color black yun. Okay? Di ba tama ba ako, Lucas? Ano pa ang Lucas, ang advantage ng hard polymer na unit bukod sa hindi siya gasgasin? Hindi siya nagpe-paint ng kulay. Ngayon, hindi siya nagagasgas, hindi rin siya nagpe-paint ang hard polymer. Hindi ba nagpe-paint? Hindi. Ang hard polymer, ganun talaga. Hindi siya nagpe-paint. No? Ngayon, ang hard polymer is a flexible unit. Medyo flexible siya. Nadapa ka, maaaring hindi siya masira. Maaaring hindi siya mabali. Yung full metal kasi, pag nadapa ka, bali. No? Ngayon, isang advantage naman ng full metal, mabigat. Kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka ng solid na unit, talaga naman, mabigat. Talagang mag-i-enjoy ka sa isang full metal na unit, no? Tapos ramdam mo pa sa full metal yung unit, yung pagiging realistic talaga, 'di ba? Talaga naman napaka-realistic ng mga unit na full metal. Kasi talagang bawat detalye 1:1 nung tunay kasi, 'di ba? 'Yon. 'Yun yung pinagkaiba ng full metal and hard polymer. Ngayon, yung tanong kasi, ano ang mas maganda?
For me, on my own opinion, nakadepende yon doon sa gagamit. Merong tao na gusto full metal, meron namang mga tao talagang fan ng hard polymer. Okay? Ngayon, kung ako tatanungin nyo, I will choose the hard polymer over the full metal. It is because I'm pretty sure na hindi ko kayang hindi magasgasan yung full metal. Ako pa naman yung tipo ng tao na ayaw kung may gasgas or bangas yung unit na ginagamit ko. Kaya lang, sa klase ng style ko, sigurado ko na hindi ko kayang panghawakan na hindi magasgas yung unit na yun. And I just hope na sagot ko ng tama, maayos, kapaki-pakinabang, detalyado yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay. Next question, Shane. Big man, pinagawa ko sa iba ang rifle ko dito malapit sa amin. Pinakita niya sa akin ang mga gear ko at bungi yung iba. Ano kayang dahilan ng pagkabungi nito? Gear. Bungi. Baka hindi siya nagtututbrush. Hindi, joke lang, no? Hindi. Kaya na bungi, di ba? Ganito yan. Napaka-konti lang ng bagay na pwedeng mangyari kung bakit mabubungi ang isang ipin. What I mean is, ang isang gear. Ipin ng gear. Okay? Unang bagay kung bakit nabubungi yung gear is human error. Okay? Ano yun, Shane? Sige, ako mag-elaborate. Ano yung human error na yun? Yung number 1 yung pagpindot sa trigger. Okay, tama. Yung pagpindot sa trigger, yun yung kung tawagin na pinaka-mali at hindi mo dapat gagawin. Ano yun, Lucas? Half press. Yun. Narepand na? Yung mga anim? Okay. Half press. Okay. Ibig sabihin, Press. Kala ko press. himbis na full press, pindot. Ibig sabihin, nag-hap ka lang, nag-aalangan ka. Okay? Pag nag-hap ka lang, nalilito yung gear mo, okay? Kung iikot niya ba ng 360, nalilito yung motor mo, yung pinion gear, kung iikot niya ng 360 yung pinion gear para paikutin yung main gear. Nalilito. No? Pag nag-aalangan ka. What I'm trying to say is, halimbawa ito. Pag magpe-press ka, full press dapat. Huwag yung parang nag-aalangan ka, nag-half press ka lang. Kasi, bakit? Problema ka dun sa gear mo. Kasi, litong-lito siya. Kung walang iniwan, tatakbo na ba ako o hindi pa? Parang ganon, di ba? Parang ano yan, kumbaga sa karera false start, di ba? Halimbawa, karera, bomba na, okay, 1, 2, bigla kang umandar. Pero hindi pa pala dapat. Di ba? Ganon yun. Natarantara naman si Baron. Ayaw niyan tunog ng big bite. Okay, no? Ayun, yun yung dahilan. Isa pa, sa isang dahilan, ano pa, Shane? Yung pagka naabutan na malobat yung battery mo. Ayun. Yun. Tuwing pipindutin natin yung trigger natin, iikot yung gear eh. Iikot siya ng 360. Iikot siya kada pindot mo. Ngayon, pag ikaw hindi mo minomonitor yung paggamit mo at inabutan niya ng paghinto nang hindi siya nakakaikot ng 360, possible tumukod yung gear mo. Kasi hirap na siya kasi palobat na eh. Hirap na siya, wala na siyang enough power para iikot yung gear. Pinipilit mo pa rin,
tutukod yun. Di ba? And I just hope na sagot ko ng tama, diretso, maayos yung question ng ating ka-airsoft. Okay, question. Bakit kaya ang bilis mag-init ng battery ko, Big Man? Okay. Merong iba't ibang dahilan kung bakit nag-iinit yung battery. Number one, the battery, nahihirapan yung battery na i-power yung setup na ginawa mo. Una yon, di ba? Halimbawa, nag-upgrade ka, hindi ka nagpalit ng battery. So, yung motor or yung setup na ginawa mo requiring more power, hindi kayang isupply ng battery yun. Okay? Hindi niya kayang isupply. So, mag-iinit siya. Another thing kung ba't nag-iinit ang battery, pag luma na. Okay? Kasi pag luma na, ang battery kasi, ilang years ang lifespan? 2 years. Yun, mga ganun lang. 2 years lang. Parang baterya rin ng sasakyan. After 2 years, medyo magtabi-tabi ka na ng budget mo kasi bibigay na yan. Ha? Ganun din sa ano natin, sa airsoft natin, no? 2 years lang ang maximum lifespan. Ngayon, kung matanda na yung unit mo, possible masira na yung battery mo. Shane, ano ang indication na yung battery mo pasira na? Bloated. Ayun, bloated, lumolobo, namamaga, 'di ba? Namamaga siya. Wala na yung bloated natin dito. Ay, namamaga. Ito, bloated. Ayan. Hindi, bloated, ibig sabihin, yun nga, lumolobo siya. Indikasyon yun na pasira na yung battery mo. Okay? Ano yung mga, Shane, yung mga bagay na dapat gawin para maiwasan yung early pagka-bloated or pagkasira ng battery? Tatlo yun. Una, dapat hindi siya na-overcharge. O, yun. Hindi siya na-overcharge. Hindi sumusobra sa pag-charge. Hindi na-drain. Hindi na-drain. Hindi nasasaid. Hindi nag-iinit. Ayun. Hindi siya dapat nag-iinit. Lucas, paano natin maiiwasan na mag-init yung battery? Hindi mag-init. Na dapat, para hindi siya mag-init, anong dapat gawin? Sige, gawin. Ano? Sa Saan dapat i-charge? labas. Sa labas ng bahay? Sa labas ng unit. Sa labas ng unit. Ibig sabihin, huwag mo siyang i-charge nang nakapasok dun sa unit. Tama? Okay. Ilang magazine ang kaya ng isang full charge na battery, Shane? 8 to 10 magazine. 8 to 10 na M4 standard magazine, which is 300 rounds. Lucas, ilang oras dapat maximum charging time? 1 to 2 hours. Dinagdagan mo na ng 1. 2 hours! 2 hours maximum time ng charging ng magazine. 100% ba, Shane, na within 2 hours na full charge ang battery? Hindi. Hindi. Minsan, mapupuno siya within 2 hours. Minsan, hindi. Depende sa condition ng battery, kung galing siya sa pagkakadrain, hindi siya mapupuno within 2 hours. Medyo matagal-tagal, di ba? Pag 2 hours na yung battery na naka-charge, anong dapat gawin? Tapos hindi pa puno. Bunutin muna. Tapos, the next time, bunutin mo muna, tapos pa-cool down mo, tapos, di ba pa pwede i-charge na ulit? Oo, ire-resume mo na yung charging. Di ba? Bubunutin mo muna. Huwag dire-diretso. Ayun. Okay? Ngayon, yung battery, full charge.
Nagpaputok lang ako ng isang magazine. Dapat ba itabi ko na yung battery? O dapat i-charge ko? Ano, maganda i-charge mo na. Charge na. Para every time na maglalaro ka, meron kang allowance na 10 magazine. Diba? Ayun. I just hope nasagot ko ng tama, matino at maayos yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Big Man, bakit po naka-upgrade na antimano ang mga unit nyo? Okay. Antimano parang is ahead. Ahead, naka-upgrade na yung unit namin. Ganon. Ibig niyan sabihin, no? The reason why we are upgrading the unit, ganito. Bakit ba natin ina-upgrade ang unit? Ina-upgrade natin ang unit para lumabas yung best performance. Okay. Hindi natin ina-upgrade yung unit para pumangit ang performance. Tama ba, Lo? Ha? Pag ba nag-upgrade ng unit, paganda o papangit? Paganda. Paganda. Walang sinatawag na upgrade na papangit. Di ba? Ngayon, kaya gusto natin hanggat maaari, upgraded na yung ibigay sa ating ka-airsoft kasi ayaw natin ng sakit ng ulo. Gusto natin yung unit mapunta sa customer, maganda ang kondisyon. Gusto natin hanggat maaari yung ka-airsoft is mag-enjoy dun sa unit niya. Okay? Ngayon, papangit lang naman yung unit niya kung sakali na hindi upgraded. Ano yung number 1 na ina-upgrade natin sa unit, Lo? Pistol. 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 Fixed outer barrel. Fixed outer barrel. Yan yung number 1 na ina-upgrade natin sa unit. Hanggat maaari, ang gusto natin mapunta sa customer, yung mga naka-fixed outer barrel. Okay? Ayaw natin na ibigay yung hindi naka-fix outer barrel, especially dun sa mga client na newbie. Kasi yung mga client na newbie, yan yung kailangan maibigay mo yung talagang expectations nila. Kasi yung mga client na newbie, yan yung mga nag-expect ng almost 101%. Gusto nila 100% perfect yung unit nila. Okay? Kaya ayun, hanggat maaari, lalo na pag mga newbie, gusto natin upgraded yung unit na makuha nila para less problema. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maayos, kapaki-pakinabang sa inyo yung question ng ating ka-airsoft. Okay mga airsoft, na natapos na naman po natin ang isang gabi ng maayos na kwentuhan session, tanong ang portion, episode 110. Marami pang hindi nasagot, sasagutin natin yan sa mga darating na araw. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Sa mga hindi pa nag-share ng ating live video, paki-share po yung ating live video para dumami tayo, kumalat tayo sa buong community. Sa mga nag-share na, maraming salamat.